ito para sa mga nais pa pong magbahagi. Tatawag muna po ako sa kabataan. Tinatawagan ko ang ating kapatid na Santo. Hello po. Dinig po ba? Good morning po. Magandang araw po mga kapatid. Nais ko po magbahagi dun sa dalawang talatang binigay. Magsimula po tayo dun sa ikalawang Korinto 3:6. Basahin ko po muna yung talata. Na sa amin naman ay nagpapaghing sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ang sinasabi po dito ay, ang titik ay tumutukoy sa mga kautusan, ngunit ang pagsunod at pagtatalima sa espiritual na pamumuhay ay nagbibigay kapayapaan. Kapayapaan, kalakasan, kagalingan, at nagbibigay buhay, at ang Espiritu Santo ang tumutulong sa bawat isa sa atin upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng mga suliranin at mga pagsubok na dumadating sa buhay sa bawat isa sa atin. And yung kaugnayan po dito sa talatang ito ay Roma 8:2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang sinasabi po dito sa talatang ito ay, ang Espiritu ay nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nagiging madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. And dito naman po sa unang 1:5-3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ang sinasabi naman po dito sa ikalawang talata na binigay po dito ay, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang tanda sa ating pagmamahal sa Kanya. Hindi ito pabigat kapag ito ay ginawa ng buong puso at may kasamang pagpapatawad at malasakit sa kapwa. And yung kaugnayan po dito na talata or supporting verse ay 1:14-15 din po. Kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sinasabi na lang po dito ay, ang pagsunod sa Panginoon ay isang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Kapag mahal natin Siya, ang pagsunod sa Kanyang mga utos ay nagiging natural na bahagi ng ating buhay. And ang Espiritu po ay ang nagbibigay sa atin ng lakas upang sundin Siya. And ang pagsunod sa Diyos ay hindi mabigat kung ito ay ginagawa ng may pagmamahal at kagalakan. And kapag po, kapag ang Diyos ang ating dahilan, ang pagsunod ay nagiging magaan at puno ng kagalakan po. Maraming salamat.